Hello, good morning everyone. Manang Leads again for another video. Kumusta? Ayan. So, sa video na to, gusto kong pag-usapan natin yung kasi may nag-message sa akin na na deny daw yung annulment niya. Yun. Pero hindi niya alam kung anong reason. Walang sinabi sa kanya. Pero nagtanong siya sa akin kung matatagalan daw ba ulit yun. So sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kasi depende kasi yung depende yun sa korte kung saan na file or na process yung annulment niya. Ito tungkol sa nadi-deny na annulment. Marami kasing dahilan kung bakit nadi-deny ang annulment. Maalala nyo yung collusion na sinasabi ko na na hindi pwedeng napag-agrihan ng mag-asawa na mag-annulment sila. Tapos ang may may investigation yun, may BI yun background investigation. Ang gagawa nun, sheriff ang tawag nun. So pupunta sila mag-imbestiga kung hiwalay ba talaga yung mag-asawa na hindi alam ng both side yan. Kaya pwedeng magtanong sila sa lugar ninyo or sa mga kakilala nyo, ganon. Basta paraan na nila yun. Hindi natin alam kung paano nga nila ginagawa yung background checking, ganon. Kasi nga aalamin nila talaga kung talagang hiwalay na kayo or marami silang aalamin kung baka mamaya nag-agree lang kayo na mag-annulment para lang hatiin nyo lang yung properties, yung ganon. 'Di ba? Kasi nga hindi uso dito yung prenup. Yung prenup na akin lang, kay husband, kanya lang, ganon. So, yun guys. Baka isa doon, baka may nalaman sila na nag-usap kayo, ganon. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, bakit ikaw ang nagbayad, si ang nag-file, 'di ba? Parang collusion 'yon. Yun na nga, risk din 'yun, pero yun nga yung sinabi ko na kaya nga tayo nagbabayad ng attorney. Alam nila alam nila kung paano paano diskartehan 'yon. Alam nyo ang ginawa ko, kahit ilang sulat pa yung dumating sa akin noon, inignore ko lang dahil yun ang advice sa akin. Yun. Kaya makikinig kayo, wag at saka tahimik ako nung nagpaprasis ako ng ng annulment sa amin. Madaldal lang ako dito sa YouTube ko. Halos lahat dinitalye ko. Pero never sa mga kakilala ko, kahit friends ko, hindi nila alam. Kasi kung minsan, dyan naglilik ang information. So, hindi ako nagkukwento, ultimo kaibigan ko, ultimo pinsan ko, ganun. Ang nakakaalam lang isang ate ko, dalawang kapatid ko, pati nga parents ko, hindi alam At saka, wag kang makukwento dun sa lugar mo. Yun, dapat sikreto lang yan. Kasi kung minsan yung mga iba, ay nako, excited, tapos hindi ko alam kung anong motibo nila na kailangan pang ikwento. Ako hindi. Never akong nagkwento sa process ng annulment ko. Lalong-lalo na naman sa Islam divorce. Kasi ang mga yan na bagay, confidential yan. Dinocument ko dito sa YouTube channel ko yung annulment journey ko. Kasi ang purpose ko noon, i-document ko para panuurin ko pagtanda ko. Panuurin ko, parang diary ba, ganun. Pero hindi ko akalain na maraming mag-view. May isa akong video na biglang dami ng views. Doon nag-umpisa yung idea ko na mag-refer ako kay attorney. Yun. So, ingat-ingat lang kasi guys sa pagdaldal tungkol sa mga annulment na yan, sa Islam divorce na yan, sa mga kakilala nyo. Dapat yan kasi itinatago. Hindi naman kasi lahat ng bagay malalaman ng kapatid natin, malalaman ng kung sino-sino. Hindi para rin lang yan na yung private parts natin na dapat nakakover lang. Hindi yung ipagkukwento pa kung kani-kanino. Yun guys, yun ang isang dahilan kasi baka may nakita yung sheriff.
Yun. Tapos isa pa, yung mga documents na sinubmit, yung mga requirements, kaya depende yan sa lawyer na rin kasi kung ano yung tatanungin sa inyo. Yung halimbawa, yung ginamit nyong address, baka syempre, minsan tinitignan din ng korte, bakit ito taga Benguet? Bakit naka-file sa La Union? O pwede yun. Sa akin Benguet ako, pero na-process sa La Union. Kailangan mabigyan ng hustisya yun na doon ako nag-file kasi may address ako doon. Doon na ako nakatira, parang ganun ba? Pero piliin nyo kasi yung mga lawyer na kukunin nyo, guys. Importante talaga, lagi kong sinasabi ito dun sa mga old videos ko na ang buhay ng annulment nasa kamay ng attorney yan. Kasi sila ang representative ninyo sa korte. Paano nila i-convince ang judge na ka-anal-anal ka? Yun. At kaya ka nagbabayad ng mahal. Hindi yung process lang na pag-file ang binabayaran mo sa lawyer. Yung talento niya. Yun. Kaya wag basta pagkukuha ng attorney ng annulment, hindi yung basta lawyer lang. Meron talagang specialty niya talaga is annulment. Meron yung lawyer na ganon. Parang doktor din yan, na may espesyalista sa mata, may espesyalista sa puso. So kung ang sakit mo ay sa puso, tapos nagpunta ka sa doktor ng mata, tingin mo ba magagamot ka? Hindi, di ba? Yun. Kaya mag-ingat po. So dalawa na yun. Dalawa yung sinabi kong bakit nadi-deny. Baka may nakita si sheriff. Pangalawa, baka may problema dun sa information ng marriage certificate nyo at saka yung address nyo ngayon. Baka hindi yan na proof na nandun talaga kayo. Maraming dahilan ang kaya very sensitive ang annulment. May masilip lang sila dyan. Hey, ex na agad. Yun, ex na agad. Tapos, yung tag nito, yung pangatlo na pwedeng dahilan, baka nagpunta si ex doon na nagsabi nga, hindi totoo yung sinasabi niyan, yung mga ganon-ganon. Kaya kailangan din, pero hindi naman yun big deal. Pero i-consider ng korte yun na bakit kaya ganon. Kasi nga, di ba, hindi pa masyadong dito yung paghihiwalay ng mag-asawa, hanggat maaari, gusto nila buo yung pamilya. Yun. Kaya, yun guys, yun ang masama sa annulment Hindi mo na lang alam hindi mo alam, after kang gumastos ng pagkalaki-laki, deny lang pala, Diyos ko. Pero may paraan naman yun. Yung motion for reconsideration, meron yun. Aapila si attorney, ganun. Yun ay kung depende na naman sa attorney yan. Di ba? Iaapila yan ng attorney dapat. Motion for reconsideration. Tapos aalamin niya kung ano ba yung dahilan, bakit na-deny para i-comply niya. Baka sakaling i-consider nila. Bawiin yung pagka-deny, ganun. Kasi kailangan yan talaga galingan ng lawyer yan na ipaglaban. Hindi naman tayo pwedeng pumunta doon na, Judge, totoo lahat ng sinasabi ko. Hindi attorney lang ang pwedeng pumunta doon. Hindi kaya ay naku, parang nasad naman ako doon Tagal-tagal mo naghintay, gumastos ka ng laki-laki, tapos denied lang. Kasi kapag nag-motion for reconsideration ka, gastos na naman yun. Tapos paghihintay na naman yun na hindi mo alam kung ilang buwan na naman, Diyos ko po. Kaya ingat-ingat guys. Mag-ingat kayo sa mga, sa mga ginagawa nyo kapag ongoing ang annulment nyo. Baka naman kasi sobra-sobra kayong makadaldal. Basta ako noon talaga, ako lang, kahit immediate family ko noon, mga kapatid, hindi. Parents ko, hindi. Kasi kahit 1, 2, 3, 4 sinabihan mo dyan, naku,
Malalaman yan ng, lalong-lalo na sa mga probinsya. Ay, Diyos ko. Malalaman niya ng buong barangay, buong bayan pagka nagkwento ka. Eh ako, hindi ko ikinukonsider kung pribadong parte ng buhay ko yung annulment. At saka Islam divorce, lalong-lalo na. Kasi mas conservative ang Muslim court kaysa civil court. Kaya tandaan nyo yan, guys. Yung mga ongoing ang Sharia o yung Islam divorce dyan, tsaka annulment, huwag kasi masyadong madaldal. Huwag kasi masyadong kasi hindi naman yan kasi dapat pinapangalandakan sa publiko. Pero yun lang, yun, tips para sa Okay, bye-bye and thank you so much.